Sa Vestra, patuloy pa rin ang magpapaulan. Pwede magpanig ng bansa. At sa latest ng ating ENSO probabilities, this month, ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, July 9, 2024. Ang oras sa ating voice may maga ay alas 10:14 na ng umaga. Wala tayong masyadong ganap, almost stationary pa rin na malawakan pa rin ang surface trough sa bansa na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. Despite ng mga ilang manipisang stainless na umiira sa silangan ng bansa, pero yung surface trough nag-i-engulf dito sa bahagi natin ng Luzon hanggang Southern Luzon, Visayas at Mindanao areas. Kaya asahan pa rin ang mga kalat-kalatang ulan na nakikita natin dito sa ating Doppler radar imagery at ating lightning detection system. Madalas dito sa bahagi ng Southern Luzon, typically bandang Bicol region at Visayas area. Asahan din kaya kahapon dito sa Metro Manila ay magpapatuloy pa rin ang mga forecast ng mga isolated rain showers lalo na sa hapon o sa gabi. Sa current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. Patuloy, gaya lang din kahapon at mga nakaraang linggo pa na patuloy tayong nakakaranas sa mga kalat-kalat na pag-ulan. Wala namang masyadong ibang weather systems tayong namamataan. Kaya diretso agad tayo sa ating lagay ng panahon. Mula dito sa weather station sa Caloocan, nakapagtala kami ng lowest temperature of 23.9 degrees Celsius kaninang madaling araw ito at 12:19 a.m. At kahapon nakapagtala kami ng medyo mataas sa temperatura pa rin. Despite na gloomy sa hapon, ay nakapagtala kami ng highest of 34.7 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:30 p.m. Ibig sabihin mataas pa rin ang naging heat index namin kahapon na umabot ng 48 degrees Celsius kahapon ito mga folks. Sa peak extremes in past 24 hours naman, nanguna pa rin ang Tuguegarao muli na nasa 36.2 degrees Celsius ang pinakamataas na air temperature sa kanila. At sa Baguio City naman ay almost stationary pero bumababa na ito at 17.6 degrees Celsius dahil nakakaranas sila ng mga kalat-kalat din na pag-ulan in past 24 hours. Sa Inulan naman, ang Mactan sa Cebu, nakapagtala sila ng total of 75 mm pagdating naman sa precipitation. At dito sa amin sa Caloocan, kaninang madaling araw ay at least nasa 0.3 kami. Pero kahapon, nakapagtala kami ng total of 24.9 mm na total rainfall. So in past 7 days, naka 34.5 mm kami. So by the month of July ay mahigit sa 100 mm na po ang naging total rainfall namin this month. So, madalas-dalas na tayong nakakaranas sa mga kalat-kalat na pag-ulan. Senyas lamang na patuloy pa rin ang tag-ulan sa atin. Samantala, sa ating PH 16 in past 24 hours naman, ay katamtaman ang ating outside relative humidity at 73%. Bumaba ito ng 8% since last hour. Almost thunderstormy pa rin tayo, 1,008 hectopascals. And steady ito since last hour. So, asahan pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon o sa gabi. Mga folks, so take note dyan. At sa ating high tide and low tide status, pag maximum high tide pa lamang tayo, may 1 hours and 22 minutes pa to maximum high tide. Kaya patuloy pa rin na pwedeng lumayag dyan. Yun. Samantala, sa ating almanac, so may katanghaling araw kaninang 5:33 a.m. at inasang lulubog ito mamayang 6:29 p.m. Ang ating waxing crescent, 9% illuminated na po. So, maliwanag na ang side ng moon. Sisikat ito. O, kasi sikat lamang nitong 8 a.m. Ayan, nasa elevation of 28 degrees. So, pa-moonrise pa lamang siya. At inasa mamayang 9:14 p.m. ito lulubog. So, makikita ito pagpalubog mamayang hapon. So, sa mga magandaang himpapawid dyan, pwede nyo matanaw ang ating moon mamaya. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules ay patuloy pa rin tayo makakaranas sa mga ulap na himpapurin
at mga localized thunderstorms pa rin. So stationary lamang since mga nakaraang araw. 100% pa rin ang chance na pag-ulan. Well, obvious naman sa ating mga satellite imagery at Doppler radars. At bukas ng Miyerkules ay ganun pa rin, mataas pa rin ang chance na pag-ulan at 97%. So ganun pa rin ang maranasan, mga makakaranas pa rin kayo ng mga pagkulog at pagkidlat, mga biglaang moderate and heavy rain showers, kasama na ang Metro Manila. So automatic yan mga folks. At sa highest and lowest temperature expected natin, maglalaro sa 30 to 32 degrees Celsius. Hanggang bukas po yan ng Miyerkules. At sa lowest temperature expected naman natin ay 26 degrees Celsius. Dito muna tayo sa ating lagay ng ENSO conditions natin sa latest output natin at since ang issued hanggang July 12 yung ang validity nito, pero for the month of July na ito. At lumabas sa ating bagong ENSO projections mula sa automatic monitoring natin for climate. Makikita ang nagbago ng bahagya at mukhang mas nag-delay yung generative ng possible La Nina. Kung natatandaan ninyo, last month nag-report tayo na inaasang by July, August to September ay tataas na, magkakaroon na tayo ng mild o weak La Nina. Ngayon ay nagbago ito, mukhang e-extend ang ating neutrality o yung pagiging inactive ng sea surface temperature by July, August hanggang September. So lumalabas August to October na ang inaasahan na mag-start ang La Nina activity at negative 0.62 degrees Celsius or equal to 62.60%. So mukhang magkakaroon ng delay. Bahagya madidelay yung pagpasok ng La Nina natin. Malamang September, October na po natin mararamdaman ang La Nina phenomenon. So medyo alanganin na po at amihan season na po na mararanasan natin na magkaroon ng La Nina o mahinang La Nina. Pero ito bahagyang mataas ito at negative 0.60 degrees Celsius na. So medyo malakas ang bahagya yung La Nina dito. And by October, November, nasa 64% na ito. So mukhang mabilis kagad ang pag-progress ng La Nina. At pag-highest peak, expected pa rin ito. Mukhang lalabas ay by December o January to February na next year na magma-maximum ang La Nina to negative 0.82 degrees Celsius or 66.6% ang pinaka-highest probability. Ito yung pinaka-highest peak ng La Nina according dito. Tsaka na pa lang ito magde-descend by 64.4% by February to March ng susunod na taon. So mukhang hanggang next year ay makakaranas tayo ng La Nina. Pero okay yan dahil first 2 months mukhang ano pa yan, malamig pa yung panahon na yan. So, madalas magiging mas malakas ang mga pag-ulan yan dito sa may parteng Visayas at Mindanao niyan hanggang next year. So, take note yan mga folks. At yung development ng tropical cyclones, mukhang medyo lately na yung malakas ang mga above average rainfall kasabay ng mga bagyo. Dahil makikita natin dito, medyo late na magpo-protrude ang La Nina by September to October ngayong taon magsisimula. So medyo naurong. Imbis na August to September, mukhang September to October na inaasahan tayong magkakaroon ng La Nina. So far ay ayon naman sa synopsis mula sa data feed ni NOAA, inaasahan ang July to September pa rin, 65%. Ang favorable na magde-develop ang La Nina. So, maaaring magbago pa yan at ang tsansan ng pananatili nito or magma-maximize during November to January na ng susunod na taon. At kung titingnan naman natin dito, ay December to February naman ng susunod na taon, magpa-persist na magma-maximum ito na La Nina. So, take note yan mga folks at mukhang medyo late na pong mararamdaman natin ang La Nina at inasahang lalabas na yun sa mga susunod mga balita
pag nakita na po ang ating webpage. Napapansin ko, once na nag-report na ako ng latest ENSO projections, sumusunod na ang mga mainstream media na naglalabas. Ibig sabihin, ginagamit nila reference sa aking webpage dahil real-time po ang lumalabas na data dito sa ating monitoring page. Hindi po kasi ito mano-mano. Hindi gaya kay Pag-asa, mano-mano pa rin ang kanilang progress. So, hindi automatic o hindi dynamic nag-update yung data sa climate kay Pag-asa. Dito, automatic agad nag-update yan. Dahil very dynamic at real-time po ang feed ng data mula mismo sa mga iba't ibang weather agencies. At kita natin, kasalukuyang inactive tayo. So, asahang inactive tayo by August to September this year. So, hanggang August to September, mananatili daw tayong nasa inactive state at magsisimula pa lamang ito by September to October this year. So medyo late na po, mararamdaman natin ang La Nina phenomenon. So diretso agad na sa ating ginagamit na satellite imagine, makita mula sa infrared heavy rain potential ay malawak na kulapan ito sa may kanlurang ng bansa. Kabilang na ang west portion sa Luzon, southern Luzon, Mimaropa, Visayas at Mindanao. Malawakan po dito naman sa silangan dyan sa may bandang northeastern Luzon, sa Caraga area, sa Baybayin, hanggang Aurora region na po yan, Quezon Province, hanggang Bicol region, east portion sa Visayas at Mindanao. So halos buong bansa makakaranas tayo ng overcast and very gloomy na panahon at kalat-kalat na mga pag-ulan. Hindi natin masyado iisa-isahin na ngayon yan dahil halos entire ng kalupaan ng Pilipinas ay mas gloomy po tayo ngayon at asahan ang mga kalat-kalat na clusterized, moderate and heavy rain showers. Dito sa may bandang extreme northern Luzon, bahagyang nagiging katamtaman pero asahan pa rin ang magiging gloomy yan maya-maya dahil umaabot dyan yung accumulation surface trap ng kaunapaan nito. Kaya sa ngayon medyo klaro o mainit ang nararamdaman muna sa bahagi ng Tuguegarao hanggang dyan sa may bandang Apari at pagudpod sa Ilocos Norte hanggang dyan sa may bandang La Union. Pero maya-maya anytime maglalaro ang overcasting gloomy at magiging maulap at maya-maya ay magkakaroon na naman ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Mas mauuna lamang na mataas ang temperatura dito sa may extreme northern Luzon na nabanggit ko sa Tuguegarao hanggang Apari. So take note pa rin yan sa mga kababayan natin. Pero isahan mamaya-maya na uulanin kayo dahil yung accumulated na water vapor mataas sa baybay na yan ng extreme northeastern Luzon, pababa na yan ng Quezon Province, all the way hanggang buong Bicol region na po yan ha. So hindi na natin isa-isahin yan, damay na ang Metro Manila, Calabarzon, Bicol region, Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. Halos entire ng ating bansa o 89% sa buong bansa ay mas gloomy at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan. Ingat na lamang sa mga pagbaha, maging dyan sa may kanluran ng Visayas, mula Negros region, kasama na ang Bohol, Cebu area. So hindi lang Cebu, kasama na ang bahagi ng Eastern Visayas, mula Leyte hanggang Eastern Samar na po yan ha. Malawakan po ang mga cluster ng kaulapan dyan, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan. At sa Mindanao naman, ang buong Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Eastern part, dyan sa may bandang Davao region pa rin, ang Davao Oriental at Davao del Sur, damay na nakakaranas ng mas maulap na himpapurin at mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Bagamat maulap ang parte ng Sorsogon area at Maguindanao, anytime ay makakaranas din kayo ng kalat-kalat na pag-ulan dahil embedded pa rin yung surface trough na ito na malawakan sa bansa. So hindi natin masyado isa-isahin, damay na ang buong bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na maulan ngayong maghapon. At kalat-kalat ito, isolated na kalat-kalat. So anytime ay uulanin po kayo dyan, magdala na lamang ng pananggalang sa ulan. At mga napababilita natin, mga nakarang araw, ay binabaha po kayo ng sunod-sunod na ngayon at lumabas yan sa mga balita, kaya hindi tayo nagkamali ng mga pagre-report na asahan ang patuloy pa rin tayong maulan at magiging mapagbaha. So ingat sa mga kababayan natin. Inulit ko, halos 89% ng buong bansa magiging maulap at kalat-kalat ang pag-ulan. So ingat po sa iba't ibang sulok ng ating bansa, mula Mimaropa man yan, Southern Luzon, Bicol region man yan, Visayas at Mindanao. Kalat po ang mga pag-ulan, asahan pa rin ang patuloy ng mga pagbaha, huwag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa.
Samantala sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring, patuloy pa rin ang malawakan na trough at nabanggit na natin, asahan ang maulan sa buong bahagi ng Southern Luzon kasama na ang hanggang Mindanao area. Yan o, malawakan po yung surface trough. Pero maliit ang chance na maging invest dahil accumulated trough ito na nagpapaulan. At kung titingnan natin sa ating West Pacific Basin, ay wala tayong namamataan na anumang tropical wave pa rin, maging sa ating mga global spectral model, at may nakikita lamang na extended forecast dito. So, titingnan natin dahil yung high pressure area dito, yung ridge, medyo lumalayo siya ng bahagya. Depende na lang sa accumulation nito hanggang July, mula July 11 hanggang 15, 2024 po, na inaasahang lalayo itong high pressure area. At kung titingnan natin yung ridge ito, hanggang July 15, makikitang medyo lalayo siya ng bahagya. So dito natin titingnan kung magkakaroon ng pagkakataon na may mabubuong tropical wave. Pero natiling wala tayong namamataan na anumang sirkulasyon dito sa may silangan ng ating bansa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin hanggang sa loob ng 3 hanggang 5 araw na natiling negative tayo sa anumang tropical cyclone development this week. At kung sa computer models naman ng ating pagbabasihan, manatiling mataas ang accumulated dito sa may bandang Vietnam. Pero inuulit ko ay ito'y lalayo naman sa atin at masyadong malayo. So kung babalik man, mula ngayong araw ang southwest monsoon at nangyari itong pag-accumulate ng low pressure area na ito, maaring hahatakin din ito palayo. So pag nangyari po yan, maunsya lang din ang redevelopment ng southwest monsoon natin kapag nangyari ang extended forecast na may low pressure area sa may bandang Vietnam zone na nasa labas naman ating Philippine Area of Responsibility sa kanluran. Extended forecast ito mula ngayong araw hanggang July 15, 2024 po. So abangan natin kung mangyayari yan. Kung hindi naman, ay mararamdaman natin at least kahit paano ang southwest monsoon na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Mimaropa at ilang parte ng southwestern Luzon. Kung hindi nagkaroon ng low pressure at nahatak, palayo itong ating southwest monsoon. At mula sa ECMWF naman ay wala namang masyadong nakikitaan dito na kagaya ng pinapakita ng GFS. So nanatiling insignificant yung forecast na yon. At kay NABGEN naman ay ganun din ang pinapakita. Wala pa rin tayo inaasahan na anumang sama ng panahon ang makikita. Pero yung inaasahan natin sa may bandang Vietnam zone ay mukhang may pinapakita itong si NABGEM. At dito sa may southeast ng Mindanao, medyo may low pressure area daw na ipinapakita. Extended forecast dito mula ngayong araw hanggang July 14 to 15, 2024. So titingnan natin kasi nandito yan sa may bandang timog silangan ng bandang Davao Region. Ito nabuo. Mukhang nasa loob nito ng Philippine Area of Responsibility. Pero dahil malayo ang ipinapakita predictions, hindi pa natin masasabi o niruled out ang any possibility na magkaroon ng development or maaring hindi mangyari sa mga iba't ibang mga weather agencies. Kasi mula sa extended forecast ng ating global spectral model ay hindi naman ito nakikitaan. May sirkulasyon lamang pero hindi siya gagaya ng pinapakita ni NABGEM na aggressive na may nabuo dito sa may bandang Palau at kumilos ito papuntang dito sa may bandang Eastern Mindanao area. Hanggang July 15 na nga po yung extended forecast nito. So, hindi natin masasabi pa sa ngayon hanggat wala tayong nakikitang actual o real-time na convergence development dito sa silangan sa loob o labas man ng ating bansa. Wala tayong nakikita na active convergence. Puro surface trough lamang na nag-embed na nagdudulot nga po ng mga patulan sa kalupaan nga po ng ating bansa ngayong araw. Sa ulat lindol naman, mula sa Data PDP Box, mula kaninang 12 AM, konti pa lamang ang na-register dito na mga pagyanig at wala namang naitala so far na mga magnitude 4.0 pataas. Below magnitude 3, pababa lamang ang nakikitaan natin dito since 12 AM. So wala pa tayong makikita masyado at ang huli lamang nito sa may bandang Surigao del Sur pero 1.5 lamang ang magnitude intensities nito. Kung titingnan naman natin yung historical earthquakes natin, kung nakakailang lindol na tayo since maghapon ay medyo marami-rami ang mga pagyanig at nagkaroon pa ng isang magnitude 4+. So kung i-recall natin for the month of July, since updated na po para sa buong month of July, makikita natin ay
nasa 357 ang total earthquakes pa rin natin. 330 dito is magnitude 2.0 pataas at 25 na po ang magnitude 4.0. At nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0 na pagyanig. So ito po nga po yung sa may bandang Calayan, Cagayan at nanatili pa rin dito sa may bandang Lope de Vega, doon sa Samar. And so far, wala pa rin naman na nadagdagan sa magnitude 5.0 natin at marami namin na kaagad ang mga pagyanig dito sa may bandang Surigao del Sur at Davao region pa rin. So sa mga kababayan natin sa bandang southeastern ng Visayas at eastern Mindanao, hanggang din sa baybayin ng Davao region, lalo na sa Davao del Sur, ay ingat po dahil mas yanig pa rin o mayanigin pa rin talaga ang Philippine Plate dito sa malapit sa may Mindanao zone. Hindi pa masyado ramdam sa ilang bahagi ng bansa, bagamat nagkaroon ng isang malakas na pagyanig dito sa may bandang Babuyan Islands region. And the rest ay nanatiling wala pa rin nadadagdagan hanggang ngayon. Pero dahil maaga-aga na nagkaroon tayong magnitude 5.0 pataas, medyo alistot ingat na lamang dahil may potential na sa susunod magkaroon pa tayo ng mga kasunod na mga magnitude 5.0 pataas. Dahil mula this month ng July, ito na yung madalas na mga mas aggressive na mga pagyanig natin na mga pagyanig sa bansa. Dahil kung matatandaan ninyo last year ng July, let's say noong 2023, kung i-recall natin for the month of July yan, para makita ninyo. So, kung titingnan ninyo is marami-rami na yung pagyanig at least merong tatlong magnitude 5.0 year 2022 at so far wala namang naitalang magnitude 6 pataas. Pero kukunti yung total earthquakes last year ng year 2023. So mukhang kukunti din so far. Pero dahil maaga tayong nagkaroon ng magnitude 5.0, unang linggo pa lamang ng July, tingnan natin kung mauungusan ang July ng nakaraang taon. At makikita natin dito is hindi masyado super aggressive ang mga pagyanig last year. At sa status naman ng dam sa Angat Dam, negative 7.24 meters na po ang kakulangan niya sa very critical level ni Angat Dam. Ibig sabihin patuloy pa rin ang pagbagsak at totally sagad na ang level ni Angat Dam. At mula kahapon sa 174.35 meters, ngayon ay sa 174.11 meters na lamang. So inasahan natin baka bukas nasa 173 meters na lamang yan. So tingnan natin kung ano magiging hakbang ng ating government para dito. Pero asahan na ang pagtaas ng supply ng tubig dahil napaka-krisis pa rin ng level ng ating Angat Dam. At sumabay na rin si Magat Dam sa may nasa critical level yung kanyang dam levels. Ayun, patuloy pa rin ang pagdaos-dos ni Magat Dam. So critical level na rin siya na below 176.31 meters. Ngayong araw, 175.58 meters ang level nito mula sa 176.02 meters kahapon. So, yun po, dumaos-dos pa rin o patuloy na naman ang pagdaos-dos ni Magat Dam na at si Angat Dam ay patuloy pa rin talaga ang pagdaos-dos at talagang totally said ang level ni Angat Dam. So, tingnan natin kung ano magiging action ng ating government dahil wala tayong napapabalitaan na anumang hakbang para ma-survive itong level na ito. Siguro kampante sila dahil sa nagiging madalas na pag-ulan pero hindi naging sapat para ma-recover ang level ng dalawang dams na ito. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Martes, July 9, 2024.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, July 9, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.himoweather.com para sa gustong malaman ang mga detalye na hindi natin isama ngayong umaga. Since palagi stationary lamang ang weather systems natin ngayon na madalas magiging maulan sa iba't ibang panig ng bansa dahil nga po sa ating surface trough na sumasalubong dito. Anything else, wala namang masyadong bago na weather systems at wala naman tayong tropical wave na namataan. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman ng iba pang detalye lalo na sa aking real-time dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.